Maluping. Today guys, for today's video, Rosie125 Bless ay nagkaroon ng problema sa kanyang tamboto. Ito ay hindi makabit-kabitan ng tamboto guys, kasi nalustri daw ang dalawang bolt o lalagyan ng thread o bolt sa kanyang cylinder head. So ngayon guys, wala itong bolt, no, kasi nga wang-wang na daw ulos thread. Nahirapan tayo i-pull out ang kanyang makina kasi walang center stand. Kaya naisipan ko siyang i-top overhaul para makatipid tayo ng oras. Ito na kanyang cylinder head guys. Nailagay na natin siya sa Benz vise. So ito yan, nakita natin, no, maluwag na talaga, wala nang thread na standard. So standard na thread ito guys ay 8mm, no. So try natin ilagay itong bolt na 8mm sa butas. So yun, wang-wang na, no. Kaya hindi mahigpitan-higpitan ang kanyang cylinder head o kanyang tambutso pala, yun, no. So may remedyo tayo dito guys, no. Itong mga ganitong problema kapag standard na 8mm yung bolt o kahit anong mga bolt na nakalagay sa ating makina na 8mm kapag na loose thread. So may second option pa tayo. Basta hindi lang naputol yung bolt, hindi natin siya tatargetin pa. So ang gawin natin is i-oversize na lang siya. I-convert na natin siya ng mas malaki pa kaunti na hantap na gagamitin natin. Since hindi pa masyadong maluwag talaga. So hindi lang siya mahigpitan. So lost thread pa rin. So ito na guys, ang gagawin natin is i-convert natin siya ng pangalawang hantap. So ang gagamitin nating hantap ay siyempre 3/8. Yan po ang pang-segunda na hantap. Kaya ibabaon natin sa kanyang standard size na thread guys sa kanyang cylinder head. So ito yun, no, malaki siya ng kaunti. Kaya lang itong 3/8 is coarse thread na siya, no, at hindi na siya fine thread. Kumpara sa 8mm na bolt na standard guys ay 8mm o 8mm na fine thread yun. Itong gagamitin nating 3/8 is coarse thread na siya. Ibig sabihin malaki na po ang gap ng clearance ng ating thread sa kanyang hantap. So ayan, check natin. Medyo ayaw ata mag-zoom ng ating camera. So ito po yung 3/8 natin guys. So noong pinakatakit kita sa inyo, yun po ang 8mm na hantap na mayroong fine thread. So ito namang 3/8 na hantap. So ayan guys, try natin. Yun ito. So yun, 3/8 na siya na coarse thread. So siyempre ang gawin natin is lagyan mo siya ng oil bago natin ibaon sa kanyang butas. So, dapat kapag ibaon natin guys, nakasentro yan. Kung anong direction talaga ng pagka-design natin, dapat nakasentro yan. Bawal na siya tagilid. Okay. Para yung bolt natin, hindi rin tatagilid. So yun lang, dapat nakasentro siya. So una natin gawin, pupukin natin siya ng kaunti para mabaon natin siya. Pag medyo na siya guys, medyo matigas na, saka natin unti-unting ikutin gamit ang ating adjustable wrench. Yan. Pag pilatin na medyo malambot siya, idiin pa natin ng kaunti hanggang may pasok na natin ang ating hantap guys. Ang style lang nito is dapat kunting pasok, maraming paluwag. So para hindi masira ang ating thread at saka hindi maputol ang ating hantap guys. Yan para bang habaan natin ng pasensya. Maliit lang ang ating pagpasok tapos marami ang pagpaluwag para unti-unti natin siyang mabaon. So yan ang pang diskarte guys, para mapanatili natin ang hantap na hindi siya mapuputol. Kasi kapag pinilit natin, kapag matigas ang pagpasok ng ating threader, is may tendency na mapuputol siya. So ito lang ang resulta ng ating partial. Diba? Napakaganda tingnan at napakaswabe ng ating thread. Partial pa lang yan guys, hindi pa natin nababaon talaga ang ating hantap. So kailangan natin kunin yung mga duming nahuhulog sa ilalim para hindi siya magkaroon ng pag-stack up o masisira yung thread natin. Yan, gamit ang ating air duster. So yan, pagkatapos yan guys, ay ulitin naman natin ang same na procedure. So ibaon natin ibalik natin ang ating hantap. So kapag ibaon natin ang kalahati ng ating hantap guys, same pa rin na paraan na paggamit natin ang adjustable wrench. Maliit ang papasok, marami ang palabas. Para hindi mapuputol ang ating hantap. So yun po advice ko sa mga planong mag-DIY at hindi pa masyadong biyasa sa paggamit ng mga hantaps guys. Kasi may panahon na makainkwentro tayo ng medyo matigas ipasok ang ating thread. Kaya kapag medyo napasok na natin ng kaunti, saka natin i-release ng marami. Saka na naman ipapasok hanggang may baon talaga natin ang ating hantap. Ganun po ang sikretong malapit para sa ating gamit ng hantap na hindi siya mapuputol. So yun, ibaon na natin guys hanggang dulo ang ating thread. So luwagan na natin siya para makita na natin ang final o finale
na trade na ginawa natin sa ating ginawang paghantap ng kanyang cylinder head. So kailangan bugahan mo natin ito ng hangin para makita natin ang buong kaloob-looban nito guys. Kaya lang medyo nahuli yung paglagay ko ng takip sa butas. Pero wax lang, balbula mo yan ay naka-close, no? Walang problema, hindi naman makapasok yung mga dumi sa ating exhaust. So ito na guys, ang ating naging resulta ng ating pag-oversize. Yun, no? Parang gawang machine shop talaga. Napakalinis, napakaganda ng paggawa ng ating thread. Ang resulta niya guys, napaka-swabe ang pagpasok ng ating bolt sa kanyang thread. So try natin pasok yung 3/8. Siyempre guys, kapag 3/8 ang ating hantap, dapat 3/8 din ang ating bolt na gagamitin, no? So yung 3/8, dalawang klase yan. Yung kulay puti at saka kulay itim. Pero kung mas maganda guys, ang gagamitin yung bolt na 3/8 is yung kulay itim. Yung pong tinatawag nating high tensile. Para hindi siya basta-basta naputol kapag nasobrahan nyo ng higpit. So yun, no? Diba? Napakaganda ng ating bolt sa pagkapaon. Ayos na ayos. So next step is yung kabila naman guys. Same procedure, same pa rin na paraan kung paano natin ibaon ang ating hantap, no? Napakadali lang po guys. Once na makuha nyo yung unang procedure, matik na yan guys. Tuloy-tuloy na yan sa kabilang butas natin. Pabaonin natin ng kaunti. So sa part ito guys, no, hindi ko napakita sa inyo kung paano ko siya binaon kasi nga magkaroon natin ng paghaba ng oras. Ang importante is may pakita ko sa inyo ang pinali ng ating trabaho. So nirelease ko na ang ating trader kasi nga naibaon ko na siya hanggang sa ilalim. Dito ko napakita sa inyo guys ang pinali ng ating trabaho. Kasi noon ng bolt, napakita ko sa inyo doon ang pinakauna nating ginawa. So sa pangalawang bolt is finishing na siya guys. So ito, no, hindi ba? Parang gawang machine shop. So sa machine shop guys, ang mga labor to kadalasan is 250 to 100. Depende na yan. Pero sa akin, 150 na to guys, no? Kasi medyo ano naman to kayang-kaya na natin. Pero yung sa machine shop, skill talaga yan eh. May medyo may kamahalan kasi nag-renta sila sa machine shop. Kaya nasa mga 200 to 50 lang yan. Depende sa machine shop talaga guys. Pero kung kaibigan yung machine shop, ox na yun, kahit 150 goods na yun guys. Kasi mahal po ngayon ang pagpare-trade ng mga butas. Lalo na sa mga napuputol na bolt. Yun ang pinakamahirap talaga. So since ito ay medyo maluwag lang at kinonvert natin siyang 3/8, goods na siya guys. Direkta na paglagay natin ng trader at hindi natin mahirapan pa. Yun, no? Napakaswak din ibaon ng ating isang bolt. Minto si guys, goods na ang ating pag-oversize ng kanyang cylinder head at ready na itong ikabit sa kanyang makina. So ito yung stock natin na trader guys, na itim at ito naman yung pang-oversize natin na 3/8. Siyempre kapag 3/8 ang hantap, 3/8 din ang bolt na gagamitin nyo. Uulitin ko lang guys para hindi kayo malito at hindi na kayo magtanong. Ayun, napakalinis na ating gawa guys, no? Parang gawang machine shop lang yan. Pero gawang atin lang yan guys. Gawa na. Sariling ka. Discarte lang natin yan. So ayos. Ayun, ikabit na natin at shoutout kay Bossing. Salamat sa tiwala. At ito na ang pinali ng ating pagkabit guys. Yun lang, right chef.